Sa mga sumasakay po sa MRT at LRT, nakapag-adjust na ba kayo ng budget? Ngayon halos dumoble ang pasahe nyo. Pero ang ilang grupo ipinahaharang na sa Korte Suprema ang nakabubutas bulsa raw na fare hike. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang UH resident analyst, Professor Winnie Monsod. Good morning, Tito Winnie. Happy New Year. Happy New Year, Rhea. Good morning, mga kapuso. Alam niyo, I'm going to say something that is going to be very unpopular. Pero that rate hike is long overdue. Alam niyo bakit? Since 2001 pa yung MRT 15 pesos. Yung LRT since 2003. Ano ang presyo ng kanilang competitor, yung mga bus? 27 pesos. Paano naman yan? Makikita mo yung mga estudyante ko sa economics, lahat ng estudyante ng economics nakakaintindi nito. Pag yung presyo ay mas mababa sa dapat mag-clear ng market, magkakaroon ng excess demand. Kaya dagsa-dagsa ang mga tao sa LRT at MRT. Tsaka alam nyo, ang sinasabi niya, para sa mga mahihirap ito. Hindi naman lahat ng mga nagsasakay sa MRT at LRT mahihirap. Alam nyo kung bakit ko alam? Kasi ang datos, there are 4.1 million families all over the Philippines that are poor. Sa Metro Manila, 240,000 or 250,000 families yung poor na yan. Eh yung mga nagsasakay sa MRT at LRT, a day is something like 600,000 and 500,000, which is about 1 million passengers a day. Hindi naman yon lahat poor, hindi ba? Kaya kung gusto nyong isubsidize yung mga mahihirap, gawin nyo sa ibang paraan. Bigyan nyo ng ticket or whatever it is, but do not lower the fare for everybody. A fare that has been there for 11 years, 12 years, and 10 years is a fare that needs to be raised. Huwag natin pag-usapan yung deficit ng MRT at LRT. Talagang ganyan ang buhay. Okay. Alright, Tito Winnie. Kaugnay niyan, makakasama po natin Senator Cheese Escudero, ang Chairman ng Senate Committee on Finance at tutol at estudyante sa dagdag singil sa MRT at LRT. Senator, good morning. Embarrassed siya. Kanina pa kayo nagdidiskusyon eh. Go ahead. Sabi ko, hindi ko papasukan yung debate sa loob ng classroom kaugnay ng subsidy o kung tama ba ang subsidy o hindi. Dahil matagal nang pinag-usapan yan sa mga sari-sari store at inuman. Bakit nga naman ginagastos ng taga Metro Manila at hindi yung taga Mindanao at Visayas? Subalit, ang punto rito, Maring Winnie, sa ating televiewers ay hindi tama yung prosesong ginamit ng DOTC sa pagtataas ng singil. Oo nga't may subsidy. Kaya nga humingi sila sa amin ng 4.6 billion para sa taong 2015 para sa subsidy sa mass transport. Bakit hindi nila sinabi sa amin na tataasan pala nila yung presyo nito? Ano, may hinahabol o gusto nilang savings para manggaling sa pondong ito o item na ito sa budget? Pangalawa, bakit hindi dumaan sa public hearing? Nung tinanong namin, nasan yung public hearing? Sabi nila, noong 2011, nagkaroon ng public hearing. 2011 yun, iba yung sitwasyon noon sa sitwasyon na ngayon. At pangatlo, oo nga't kailangan taasan siguro yan. Pero bakit kung kailan napakasama ng serbisyo, doon pa nila tataasan? Ordinaryong mananakay, tinanong, okay lang ba sa yung taasan? Okay lang naman eh. Basta maayos naman yung serbisyo. Huwag yung kung kailan masama, doon mo itataas. Sumagot ang DOTC spokesperson, sabi nila, gagastusin daw itong perang ito para sa ibang infrastructure ng pamahalaan. Bakit? Sapat kasi yung budget na nilaan namin para sa 2015 para dito. Halimbawa, isa-isahin ko, 1.2 billion para ayusin yung signaling system, yung trucks at saka yung elevator at escalator na sira. Nasa supplemental budget po yun. 4.6 billion sa 2015 budget para po sa subsidy nga nitong mass transit, itong diferensya sa pamasahe. Nilagyan din po namin sila ng kulang-kulang 4.4 billion para bilhin yung nananatiling nasa publiko na mga ERPs. Binigyan din po namin sila ng 7.4 billion sa unprogrammed fund. May pera. Para naman po ma-rehabilitate, mapagawa yung mga kailangan nilang pagawa. At may naka-standby pa na 5.6 billion mula sa MVUC o Fund 151 para gamitin din sa MRT, LRT at lahat ng klaseng riles ng tren.
na ginagamit sa ating bansa. So sapat yung pera, inaamin din nilang sapat yun. So, ano sa tingin nyo? Bakit kailangan magtaas kung meron naman palang budget for upgrade, for rehabilitation? Kanino mapupunta? Tingin ko, Yung pera? economic managers yung nagdesisyon yan. Pupunta yan sa Treasury. Inamin din naman ng DOTC na yung marilikom dito, pupunta lang sa Treasury bilang pagsunod sa one fund policy. Okay. Tito Winnie? It's very simple eh. Yung ang mga pamilya, wag nang proseso. I mean, let's face it, cheese, ha? I mean, everybody knew that there was a problem in MRT, LRT that could be solved only by a rate hike. Could be solved only for it. Why should bus passengers pay 27 pesos and the MRT pay 15 pesos only? Doesn't it make, doesn't it bother you? That means the bus passengers are not being subsidized, or actually the bus passengers are being subsidized because the government builds all that infrastructure for motorists. All right. Diba? So it does not make sense that the Metro Manila families, and not all Metro Manila families, but only certain families, are advantaged by this MRT, LRT. Yes, Senator Cheese, ang kuha ko doon sa paliwanag nyo is hindi kayo pabor sa prosesong pinagdaanan, pero pabor kayo na dapat bang magtaas na rin? Long overdue na itong pagtataas. Matapos nilang gawin yung Yung dapat proseso gawin muna. lang ang hindi. Para naman Oo. maramdaman ng mananakay na, uy, may Pero pinuntahan o Cheese, may pupuntahan. Kaya bumaba ang serbisyo is because there was no funds for it. When you do not raise your fares for 11 years or 12 years, where are you going to get the money? At saka hindi naman kayo nagbibigay ng pera. That's not entirely accurate, ma'am. Actually, ang problema, nag-hearing kami ng marami. Siguro naka-4 na hearing kami tungkol dito. Ang pangunahing rason kung bakit sumama yung serbisyo, yung bangayan at away sa pagitan ng mga pribadong may-ari ng MRT3 at yung pamahalan. Ilang beses gustong bumili ng tren ng pamahalan, ayaw pumayag ng private Nagtuturuan. sector. Ilang beses gustong bumili ng bagong mga kagamitan, release ng tren at maintenance ng private sector. Bakit Ayaw hindi? pumayag ng gobyerno. Bakit hindi nag-intervene noon pa yung Senado? Yung nakikita nila na ang serbisyo ng tren, because of this fight, if you say it is this fight that caused it, why did the Senate intervene earlier? Why did they just wait and sit on their... At that time, hindi pa po naapektuhan yung serbisyo eh. Kung maalala nyo, kung tingnan nyo yung bog down data ng MRT3, I think it tripled during the current administration. Not because it's a DOTC's fault or Secretary Abaya's fault, but simply because ang daming maling desisyon ginawa noon eh. Halimbawa, Kasi luma na ang tren. Luma na Kasi talaga, every Marlene, year tama na ginagamit ang tren, lumuluma. hindi Siyempre, yan. Sometime in 2002, the DOTC then under GMA made a simple decision. Habaan natin yung rush hour traffic. Ibig sabihin nun, plus 1 hour sa umaga, plus 1 hour sa hapon. Ang kaibahan nun, dadagdagan nila yung bilang ng tren. So yung wear and tear nung riles, pati nung tren, nadagdagan, dahil lang may isang manager na nag-isip at nagsabing, damihan natin ng konti, ni hindi finactor at take into account yung wear and tear at yung budget para sa wear and tear. Because of the Yan yung kinakaharap natin yan. But they increased the number of trains because of the pressure of the demand for the trains. And that was because of the very low charge that was being paid by the passengers. Iba pa ho yung issue ng Again, Riles, Tita Winnie, ha? Yung Agree. dagdag bagon, Riles pa. Diba? Pagdagdag mo ng pasahero, may pressure sa riles. Kaya kaagad nasisira. Yes, but Senator Cheese, moving forward, ito na. Ramdam na ng kababayan natin, may taas pasahe na eh. Ano bang balak nyo? Well, korte lamang ang pwede makapigil dyan. Walang ibang pwedeng makapigil dyan. Pero dagdag ko lang din, sinabi ni Maring Winnie na, tama, may diferensya sa kosto at binabayaran, pero lahat naman ng release ng iba't ibang mundo. Maliban siguro sa pinakamayayamang bansa, may isang uri ng subsidy one way or the other. Of course, that is right. But the point is, in those countries, the price of the bus and the price of the subway or the metro are the same. Halos pareho. Alright, Tita Ngayon, Wins. it's 27 So pwedeng versus babaan 50. yun sa bus. Tita Wins, Senator, magpapatuloy natin ang diskusyon babaan natin sa habang bus. nagko-commercial Let's tayo. make that a study, Senator ha? Cheese No, Escudero, really. mga kapuso, at Maring Winnie Monson. Nakasama po natin ngayong umaga. Magbabalik po ang unang hirit. Diyan lang po kayo. Okay.